Nalaki ang mga mata ni Rosario sa balitang kanyang napanood. Kung kaya naman, agad din tinawag si Daniel. Babe, you got to see this. Kaya naman, tumugon naman agad ang asawang lalaki dahil dito. Ano ba iyan? Pagkatakang tanong pa niya. This news, come on, hurry. Pagmamadali pa ni Rosario, kapansin-pansin, ang pagkahusay niya sa wikang Ingles, gayon din ang kanyang reaksyon. Walang bakas ng dati niyang pagkatao. Okay. Dali-daling tumungo papunta sa asawa at naupo sa tabi nito. Subalit na makita niya pinapanood itong balita, ay wala man lang ito pinakita na kahit anong emosyon. Hindi ito nagulat dahil alam niya ang nangyari. Hindi ito nakaramdam ng kahit anong simpatsya sa aksidente dahil siya may pakanan nito. Kaya malamig siyang tumugon sa asawa. Oh, that. Nakita ko na iyan kanina pa. Gosh, grabe. Kawawa naman ng mga taong iyon. Bakit kaya hindi sila nakaligtas? Sino kaya ang... Can you not worry about that matter? Kailangan mo magpahinga dahil mamaya ay kailangan natin umatid ng party. Pag-iwas si Daniel sa usapin. Sige babe, alam ko naman. Ang dami lang kasing bad news. Anyway, what should I wear later? Malambing na tanong ni Rosario. Anything but naked. Pilyong sagot naman ni Daniel. Binutos siya ng torpilo ng asawang babae. Stop it and get lost, babe. Nahihiyang sambit ito. Dumating na ang gabi at katatapos lamang gumayak na Rosario para sa party. Ngunit wala ang asawa niya sa loob ng hotel unit. Nagpa siya itong lumabas panandalian upang hanapin ang asawa. May takot pa rin ito mawala si Daniel sa kanyang paningin. Where is he? Nakatapos sa kaya siya mag-ayos? Pabiyahe pa kami, papunta sa venue. Pag-alaalang tanong nito sa sarili. Kaya naman, naglibot-libot siya sa buong 23rd floor upang hanapin si Daniel. At hindi naman siya nabigo dahil narinig niya ang pamilyar na malaking tinig nito sa pintuan ng fire exit. Tila may kausap ito sa telepono kung kaya naman tumayo lamang siya sa kabilang bahagi ng pintuan. Nakita ko ang balita kanina. Ilang araw lang ay makukumpirma na ang tunay na bilang ng mga namatay sa boat incident. Make sure to cover our tracks. Paunang salita nito na gumimbal kay Rosario. Napatakip siya sa kanyang bibig. Oh my God, what is he saying? Sabi pa nito sa sarili. Ilang saglit pa ay sumagot ang kausap, pero napagtanto ng babae na hindi sa smartphone. Kung hindi, nandirito lang ang kausap ni Daniel. Yes, boss. Tapos na iyon. Malinis na malinis iyon. Tanging si Sarmiento na lang at ang mga nurse ang natitira. Hayaan mo muna sila. May espesyal akong inihanda para sa hayop na doktor na iyan. Galit na wika ni Daniel sa kanya. Sige, boss. Saad ang pamilyar na boses. Pabalik muna ako doon. Baka hanapin ako ng asawa ko. Sa malamang ay tapos sa iyo mag-ayos. Wika ni Daniel. Pero pagbukas na ng pinto ng fire exit, ay bumungad ang nagulantang at mumutlang mukha ni Rosario. Nakatingin lamang ito sa kanila at walang imik. Nang mga oras sa iyon, ay alam ni Daniel na narinig lahat ng asawa ang kanilang pag-uusap. Pero kaswal pa rin siya nakipag-usap rito. Oh, babe, you are here. I can see you are done now. I'll just get my coat. Sambit ito sa lengguaheng Ingles. At gayon-gayon lang, inilagpasan niya ito at naglakad patungo sa kanilang unit. Napatingin na lamang si Rosario sa dalawa nitong kausap, pero tumungo at umiwas ang tingin ng dalawang kausap. Kaya naman, dali-dali siyang sumunod sa asawa. Pagkapasok nilang dalawa sa hotel unit, ay nanginginig na boses ang unang lumabas sa bibig ni Rosario. What was that all about, Daniel? Nagsimulang kumabog ang kanyang dibdib, habang ang kanyang mga mata ay unti-unting namumula dahil sa pagpigil ng luha. Ano yung narinig ko, Daniel? Inulit niya ang kanyang katanungan. Pero hindi ito sumagot. Bagkus, naging abala ito sa pag-aayos sa kanyang sarili sa salamin. It was nothing, Rosario. You don't have to concern yourself. Malaming sagot ito. I don't have to? Naririnig mo ba ang sarili mo, Daniel?
pumatay ka ng tao at magi ang mga tumulong sa atin ay gusto mo pang ipapatay. Nababaliw ka na ba? Sigaw at pagharumentado ng asawang babae na nangangalit sa kanya. Hindi siya pinagtuunan ng pansin ni Daniel, pero porsigido itong makuha ang kanyang sagot sa kanyang tanong. Inalam ko ang lokasyon kung saan nangyari ang pagkasunog ng bangka at malapit ito sa lokasyon ng Villa Florencia. Tumawag ako sa kanila pero walang ni isang sumagot. Daniel, base sa bilang ng mga namatay, halos kasing dami ito ng mga tauhan natin sa Villa Florencia. Sabihin mo sa akin, ipinapatay mo ba silang lahat? At kung oo, ano ang iyong dahilan? Bakit mo nagawa ang kademonyohang iyon, Daniel? Bakit? Tumingin lamang si Daniel sa kanya mula ulo hanggang paa. At kailangan mo pang itanong iyan, Rosario? Mag-isip-isip ka nga. Sarkastikong komento nito. Just answer the goddamn question, Daniel. Sumagot ka, utang na loob. Hagulhol ng babae habang mahigpit na pinagsiraan sa kwelyo ang matikas na lalaking kanyang kaharap. Nangingilid ang luha nito kasabay ng panginginig ng buong katawan nito. Dala ng galit sa bagay na kanyang natuklasan. Hindi siya makapaniwala na ang tinuturang niribigay sa kanya ng pangalawang buhay ay kayang kumitilang ganoon na lamang. Ayusan niyang paniwalaan ng mga haka-haka, pero ang suspetsa niya ay nagkaroon ng linaw ng narinig mismo ng kanyang dalawang tenga mula sa bibig ni Daniel ang patungkol dito. Kung kaya naman, hindi siya nagatubili at sinugod dito sa loob ng kanilang hotel unit. Pero sa kabila ng kanyang ginawa, ay pinilit pa rin ng lalaki na kalmahin ang kanyang sarili. Huminahon ka muna at mag-uusap tayo ng maayos, Rosario, tugon niya. Habang pabatong tinanggal ang kamay ng babae sa kanyang damit, inaayos niya ang kanyang damit at tumaligod sa kanya. Matapos ito ay nagpatuloy siya. You signed up for it, Rosario, in case you are forgetting. Hindi lamang sa pansarili kung kagustuhan iyon, para ito sa paghiganti sa mga baldamesa. Hindi ba't iyon din ang gusto mo? Ang makapaghiganti sa mga walanghiyang baldamesa? Pawang question niya sa babae habang inaayos ang sarili sa harap ng salamin. Ang maghiganti sa pamilya ng asawa ko? Oo, Daniel, gustong gusto ko. Pero ni minsan, hindi ko hiniling na kumitil ka ng buhay ng mga inosenteng tao para sa pansarili kong kapakanan. Singhal nito sa lalaki at tuloy nang bumuhos sa kanyang mga luha nang dahil sa narinig niya mula sa babaeng palihim niyang natutuhang mahalin sa maikling panahon. Nagpanting ang kanyang mga tainga at kumunot ang kanyang noo. Naglaho ang kanina walang imik at mahinahon na personalidad. Ilang sandali pa ay hindi na siya nakapagpigil at sinugod niya si Rosario. Itinulak niya ito at saka diniktik ang katawan ng babae sa kama gamit ang mga matitipuno at palalakas sa braso at tinagadan ito gamit ang buong puwersa at timbang ng buong katawan niya. Nagpumigla si Rosario pero nabigo lamang siya. Matapos iyon ay mapasok na ng kanya Daniel ang mga labi ni Rosario. Nalaban man noong una ay sumuko ka na launan si Rosario sa lalaki na ngayon ay kinakasama niya bilang asawa. Tandaan mo ang sasabihin kong ito. Hindi ka na asawa ng gagong Spencer na iyon. Nabubuhay ka bilang asawa ko, Rosario Madrigal. Ikaw ay pagmamay-ari ko. Akin ka lang. Akin ka lang. Matigas sa sabi ni Daniel. Matapos siyang sambitin iyon, ay unti-unti, hinubad niya ang kasuotan ng babae. Ito ay nagsimula sa isang diskusyon na nauwi sa isang pagkakataon ng kadalang mainit na pinagsaluhan. Mataimtim nilang nilasap ang gabi na magkasama. Pero hindi mapigilan ni Rosario na punan ang kanyang pagtataka kung kaya tinanong niya ang kanyang asawa. Sabi mo para sa akin kapakanan kung kaya't pinapatay mo sila. Pero bakit? Hindi ko maintindihan kung bakit. Kailangan nilang mamatay, Daniel. Iniiling-iling niya ang kanyang ulo habang naghihintay ng kasagutan nito. Sinindihan niya ang kanyang sigarilyo at nagsimulang hititin ito at sabay nagwika. A clean slate, Rosario. Kung walang nakakaalam ng tunay mong pagkatao, walang makakasagabal sa mga plano natin. Bumuntong hininga ang dalaga sa kanyang narinig. Patuloy pa rin nagtatalo ang puso't isipan niya kung tama ba ang kanyang desisyon na pumayag sa kagustuhan
na nagligtas sa kanya. Pero inosente sila, Daniel. Wala silang kinalaman sa mga Valdamesa. Pero hindi napigilan ni Daniel ang isang halakhak na puno ng panunuya. Inosente? Wala ni isa man sa kanilang inosente. Mahal kong asawa. Lahat sila ay may ginawang kabalbalan. Kung hindi man sa aking pamilya, ay sa iba. Ngunit, hihirit pa sana si Rosario nang tumayo si Daniel at pinigilan siya. Napuno ng takot si Rosario. Hindi dahil sa baka saktan siya ni Daniel, dahil alam niya, hindi siya sasaktan nito. Ngunit natatakot siya sa mga bagay na hihingin pa nito bilang kabayaran sa pagligtas niya rito. Tama na, Rosario. Do not concern yourself with rotten milk. What I want you to do is focus on our goals. Ihanda mo ang sarili mo dahil malapit mo na silang makaharap. Pagbabanta ni Daniel, iniangat niya ang kanyang ulo sa direksyon nito. Sisimulan na natin ang plano? Tanong niya dito. Palagi ko sapat ng 1 taon para maghilom ang mga sugat mo sa operasyon. Sa tingin ko rin naman, ay nakabisado mo na kung paano maging asawa ko. Pero handa ka na ba makita silang muli? Sigurado ka bang kaya mo na silang harapin? Tanong niya sa babae. Ano ba ang dapat kong paghandaan? Wala akong ibang nararamdaman sa kanila. Kung hindi galit at puot, isinusumpa ko ang pagbagsak ng mga Valdamesa. Sambit niya habang nangangalit ang kanyang mga ngipin. Wrong answer, mahal kong asawa. Seryosong sambit ng lalaki. Kumunot ang kanyang noo. Ano bang dapat? Eritado niyang tanong. Ngumiti si Daniel at nagwika. Wala. Dapat. Ay wala akong maramdaman. Hindi mo sila pagtutuunan ng pansin. Not unless sila magbigay ng pansin sa'yo. Kaya, tatanungin ulit kita. Kaya mo bang gumawa ng eksena? Kaya mo bang isang tabi ang galit mo kung hindi pa oras? Hindi na nakasagot pa si Rosario at kiniyom na lamang niya ang kanyang mga kamay at mahinang nagwika. Susubukan ko, Daniel. Susubukan ko. Hindi na sumagot si Daniel at nagtungo na lamang sa banyo habang siya naman ay nakaramdam ng antok matapos ang gamitin na kanya ngayon ay tinuturing na asawa. Ipinigit niya ang kanyang mga mata at sumuko na sa pagod na kanyang nadarama. May bagabag sa kanyang puso't isipan. Pumatay siya para sa akin. May namatay ng dahil sa akin. Ang mukhang aking tinataglay ngayon ay tila ba sumpa na kapatid ng aking paghihiganti. Ito ba isang kagandahang nakamamatay? Ito ang mukhang kumitil ng 100 buhay. Isang hotel na punong-puno ng palamuti at mamahaling disenyo. Isang magarbong piging. Mga kilalang tao, pinakamayayaman at pinakamaimpluwensya sa probinsya ng Palawan. Mamahaling mga kasuotan. Ilan lamang ito sa mga bagay na bubusog sa mata ng nakararami. Ito ay isang selebrasyon na pakikipag-isang dibdib ng unikaiha ng kasalukuyang alkalde ng bayan ng Coron na si George Ramirez. Nang dahil sa kanya ay naging pasyalan ng mga turista ang bayang ito sa norte ng pangalan. Malupit man ito kung ituring, pero isang dalubhasa si George sa politika. Malinis sa rock maturingan o ika nga nila ay less evil na matatawag. Kung kaya naman ganoon na lamang ang pagsipsip at pagdikit ng mga nagnanais na pumasok sa politika. Isa na rito si Francisco Valdamesa. 10 ng kanyang pamilya ay dumalo sa paanyaya nito. Ang kanilang lemesa ay nasa kaliwang bahagi ng mga Ramirez. Idagdag din naman ang mga mayayaman na nais mag-invest sa kanyang bayan. Kailangan kasi nilang kuhanin ang loob nito bago nila may pasok ang kanilang mga negosyo, legal o hindi bang may tuturing. Ilang saglit pa ay umakyat na si George sa entablado upang buksan ang programa sa gabing ito. Magandang gabi aking mga kaibigan, kumpadre at kumare. Nakangiting bati nito. Pinasalubungan naman sa gabong palakpakan mga bisita ang alkalde. Salamat sa inyong pagpapaunlak sa aking munting salo-salo ngayong gabi. Kami ay nagagalak dahil panahiram ninyo sa amin ang mahalaga ninyong oras upang makisaya sa kasalang aking anak na si Darlene. Bilang ama, ay talaga namang masasabi kong halo ang aking nadarama. Patuloy sa pagsasalita at pagkikwento si George. Ang iba ay mataimtim na nagpapanggap. Ang iba ay tila inaabangan ang kanyang bawat salita. Habang ang iba naman ay
kinakabisado ang lumalabas sa kanyang bibig, habang ang iba naman ay hindi maitago ang kanilang pagkainip. Isa na rito, ang pamilya Valdemesa. Ang dami namang satsat na matanda, nagugutom na ako, at ang kati-kati pa ng aking tuxedo. Reklamo ni Juancho, ang pinakabata sa magkakapatid. Tumahimik ka at itiko mo ang bibig mo, bukok. Baka may makarinig pa sa'yo. Pamumuna naman sa kanya ng panganin nila. Napailing na lamang si Gloria at Francisco sa inaasal ng kanilang dalawang anak. Pwede ba? Huwag ninyo ipahiya ang ama ninyo. Umayos kayong dalawa. Pagtataray ni Gloria, si Spencer naman ay nakatuwa ng pansin sa kanya may bahay na ngayon ay 7 buwang buntis. Mahal, ayos ka lang? Hindi ka ba naiinip o nahihilo? Kitang-kita ang pag-alaala sa mukha nito. Mahal, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala at makinig kang mabuti kay Mr. Ramirez. Marami siyang alam tungkol sa politika. Hinaplas niya ang mukha ng asawa habang sinasambit ang mga katagang ito. Sus mahal, nagkikwento lamang naman iyan ng talambuhay nilang pamilya. Isa pa wala akong interes sa tugon ni Spencer na agad binuweltahan ng ama. Tama ang iyong asawa, makinig ka kay Margarita. Kailangan mo matutong makisalamuha sa mga taong nandirito. Wika ni Francisco. Umasa mamukha ng asawa ng kuya ni Spencer. Samantalang si Aurora naman na nagpapanggap na Margarita ay patuloy pa rin sa pagbabalat kayo. Bilang ulirang babae at ina. Tama si Papa, mahal. Kaya naman mamaya, ilalapitan ko si Darlene upang batiin. Kuminat si Aurora sa kanya at makalipas ang halos kalahating oras ay natapos na rin sa kanyang paunang salita si George. Pumalit ang host ng program at nagtawag ng ilan sa mga bisita upang magbigay ng kanilang pagbati sa bagong kasal na ngayon ay nakaupo sa entablado. Patuloy sa pagtakbo ang pagdiriwang habang kanya-kanya namang balitaan ng mga bisita. Kapansin-pansin, ang mahabang pila sa tabi ni George na lahat ay nais siya makausap. Halos wala nga gaano pumapansin sa tagapagsalita dahil lahat interesado lamang na makadaw pang palad ang alkalde. Isa na rito, ang mag-asawang Francisco at Gloria na mataimtim na naghihintay sa kanilang oras. Samantala, agaw pansin din ang mga blangkong upuan sa kanang bahagi ng lamesa ng mga Ramirez. Tingnan mo Francisco, walang nakaupo doon. Ano kaya kung doon tayo umikot? Para mas malapit tayo kay Mayor George. Suhestyon ng asawa niya na agad din silang ayunan. Kung kaya lumakad ang mag-asawa, papunta sa kanang bahagi ng lamesa at doon ay nagbalak pumesto. Hihilahin pa lamang nila ang upuan ay may hindi kaaya-aya at inaasahang mangyari. Dalawang braso ang pumigil sa mag-asawa, kaya napahinto sila at napalingon. Galit na umigkas ang braso ni Francisco. Ano ba? Hindi mo ba ako nakikilala? Maangang sasabi nito. Sa lakas ng kanyang boses ay napahinto ang lahat at naging sentro siya ng atensyon. Maging si George na ngayon ay halos katabi na niya na masaya na nakikipag-usap ay napalingon at napatitig sa kanya. Pero imbis na masindak, ay mas lalo pang hinigpitan ng dalawang malaking lalaki na nakasuot ng black coat ang pagkakahawak sa kanilang braso at tinitigan siya nito at nagbika. Mawalang galang na ho, pero hindi para sa inyong pwesto na iyan. Pagkarinig nito, ay nagpanting ang tenga ni Francisco. Abat gago to ah. Pinagsirahan niya ang kausap at pinalakihan ng mga mata. Hoy, ako si Francisco Valdemesa, kaya umayos ka. Hindi pa rin siya tumigil at talo pang gumawa ng eksena. Habang si Gloria naman ay agad na napansin ang pangalang nakalagay sa pwesto ng kanilang upuan. Maging ang mga bulong-bulungan mga bisita. Nakita rin niya sa isang sulok ng kanyang paningin ang unti-unting sumasamang mukha ni George Ramirez. Pasensya na, pero hindi iyan ang pwesto ninyo. At nagsasabi ng lalaki. Dali-daling hindi lang ni Gloria ang asawa at pinulungan. Francisco, halika na. Nakatingin sa'yo si George. Bumalik na tayo sa ating pwesto. Pakiusap nito. Pero hindi nagpaawat ang matapang na si Francisco. Hindi. Bastos to. Bigla akong hinawakan. Sino ba siya? Narinig ng mga anak nito ang sigaw ng kanilang ama. Kaya dali-dali sila nagpunta patungo sa ama.
Magsasalita sana si Spencer, pero hinilasyan ni Aurora ang kanyang nagpapanggap na asawa na antala din ang program ng kasal, kung kaya agaran si George tumayo upang itigil ang kaguluhan. Agad din niya kasing nakilala ang dalawang lalaking pumigil kay Francisco, kaya siya ay namagitan. O siya, pasensya na sa mga abala, kaibigan. Francisco Valdemesa? Tama? Pagkatanong pa niya. Pasensya na, dahil may nakareserba sa pwesto na iyan. At ang dalawang lalaking iyan ay tauhan ng importanteng tao, nakapwesto diyan, walang pigil at sarkastik ng sambit ni George. Pagkarinig nito, pakaramdam ni Francisco ay pinahiya siya ni George. Pero alam niya, kailangan na maghunos dili dahil mas makapangyarihan ito sa kanya. Nagdasal naman ang mga anak na wala sanang gawing kakaiba ang kanilang ama. Ilang sandali pa ay nagulat ang lahat ng isang babae, isang magandang babae, ang dumaan sa harapan mismo ni Francisco at Gloria upang batiin si George. Halos sawiin ng babae ang mag-asawa gamit ang kanyang buhok at kamay. Pakiramdam naman ng dalawa ay binastos sila ng babae at wala silang nagawa. Gayun din ang tingin ng kanilang mga anak na kumukulo ang dugo sa galit. Lahat ang atensyon ngayon ay napukaw ng isang magandang babae at isang Ginoo na nakasunod rito. Nakasuot ito ng emerald green na gown na may mata sa side slit, dahilan upang makita ang mahaba at wala manika niyang binti. Habang ang kurbada naman ng kanyang damit ay hapit na hapit sa kanyang napakaseksing baywang at balakang. Ang morenong Ginoo naman ay may matika sa pangangatawan, kung kaya lutang-lutang ang lapad ng balikat sa kutas-suot ng gabing iyon. Uncle George, malambing na tawag ng magandang babae sa ama ng ikinasal. Agad na niyakap ang alkalde at tumugunutan sa kanyang bate. Sorry na late kami ni Daniel. Galing pa kaming Maynila. Dagdag pa nito. Tinapit naman ni George ang likod dito at nagwika. Ayos lang iha. O siya, kanina ka pa hinihintay ni Darlene. Sige na, at amuin mo ang mukhang nawala sa mood dahil sa dalawang iyon. Bulong pa nito. Magikik ang babae at bago pa siya kumalas sa pagkakayakap, ay tumingin ito kung saan nandoon si Spencer at Aurora. Nagtama ang kanilang mga mata ni Spencer. Muli tayong nakita. Makilala mo kaya ang asawang iyong itinapon na parang basura? Sabi niya sa kanyang sarili. Habang nagtagal ang kanyang titig sa tiyan ng asawa ni Spencer. At ikaw, ahas kong kapatid, sa tingin mo ba ay magiging masaya kayo? Pagsisisihan mong isinilang ang batang iyan, ikaw ang ina. Nag-aalap ang galit niya. Pagkaraan ng ilang segundo, ay tumitig siya kay Aurora mula sa ulo hanggang paa at sabay inirapan ito. At agad na nagtuwang kay Darlene na kumakaway sa kanya. Bago tuloy ang umakyat sa entablado, ay hinarap niya mag-asawang Francisco at Gloria. Oh, sorry about earlier. Nakaharang kasi kayo sa pwesto namin mag-asawa. Right, honey? At sa unang pagkakataon, ay nagsalita ang Ginoo. Pasensya na. It seems para sa mga madrigal ang pwesto nito, mas mainam na bumalik na lamang kayo sa pwesto ninyo. Sinugundahan naman ito ni George. Sige, Francisco, pupuntahan ko kayo mamaya sa mesa ninyo. Sa ngayon, ay kailangan ko munang kausapin si Daniel. At doon na pagtanto ni Francisco, ng lalaking kanyang kaharap ngayon, ay anak ng numero 1 niyang karibal. Tumalikod ito at umalis, habang pasadsada lumalakad pabalik ng pwesto. At bago tuloy ang umupo si Daniel, ay limungan siya kung saan nakatayo si Spencer at ang nagpapanggap na asawa nito. Nahuli niya, nakatingin nito sa kanyang asawa na si Rosario, at sa isipan nito ay nagwika. Unang beses pa lamang na masalayan mo siya, nahulog ka na kaagad sa kanya. Pwes, simula na ng inyong pagbagsak mga Valdemesa. Ilang minuto, bago magtungo ang magkasawang Francisco at Gloria sa pwesto nila. Handa ka na bang gimbalin silang lahat? Mahal kong asawa. Tanong ni Daniel, habang nakahawak sa baywang isang magandang babae. Wala akong ibang hinangad, kundi ang muli namin pagkikita. Nais kong titigan ang kanilang mga mata at suriin. Kung may natitira pa silang kalinisan sa kanilang konsensya, gigil na wika ni Rosario. Then, we shall see. Nakangising sagot ni Daniel. At naunang lumakad sila Roger at Ferdinand, habang nakasunod naman sila.
At sa kanilang paglalakad mula entrada ng hotel room, ay napukaw na lang atensyon ng karamihan, kabilang na dalawang para sa mga mata na inaasam-asam nilang masilayan. Bumalik na sa kanilang lamesa ang mga baldamesa. Naging malaking palaisipan kay Aurora ang bagong dating na babae. Sa kanyang tunay na isipan ay napatanong siya habang naalalayan siya ng asawa pabalik sa upuan. Anong problema ng hitad na iyon sa akin? Kung hindi lamang ako nagpapanggap na margarita dito, sa malamang ay nahila ko na ang buhok ng malanding iyon at nadukot ko ang kanyang mga mata nang irapan niya ako. Pagtitimpi niya, kumukulo ang kanyang dugo sa babaeng bagong dating. Kung kaya naman, hindi napigilang kumunot ang kanyang noo. Napansin naman ito ng asawa, kaya tinanong niya ito, "Mahal ko, bakit? May problema ba?" Nagulat si Aurora at agad pinawi ang inis sa kanyang mukha. "Naku, wala. Nagtataka lamang ako kung sino siya. Baka kasi makatingin eh." Paliwanag nito. Agad kinontra ng asawa ang kanyang sinabi. "Ha? Paanong tingin? Hindi ah." Sa pag-aakalang siya sinasabi ng asawa. Pero sa totoo lang, ay napansin na rin niya ang malapot at tingin sa kanya ng babae. Hindi rin niya maiwasang mamangha sa kagandahan ng babae. Dahil sa iniisip, ay hindi narinig ni Spencer ang tanong ni Aurora. "Mahal ko, hoy, yugyug nito." "Ha? Sorry, ano ulit iyon?" Wika niya. Ang sabi ko, madrigal. "Hindi ba karibal ninyo iyon?" Inis ang sabi ni Aurora. "Ah, oo, si Papa at yung matandang madrigal lang ang lagi nagkapaligsahan sa negosyo. Mayaman at pa-impluwensya rin sila." Tugon niya. Napaisip si Aurora. Pero halos pantay lang kayo. Bakit para malapit sila sa mga Ramirez? Pang-uusisa nito. Hinawakan ng asawa ang kanyang mga kamay at nagwika. "Mahal, wag mo tayo makialam pa doon. Ang mahalaga, mag-focus na lamang tayo kay baby. Sila Papa at Mama lang ang bahala doon." Pag-iwas sa tanong ni Spencer. "Okay, mahal ko. Pero saglit lang ha. Maaari ba akong pumunta kay Darlene? Babatiin ko lang siya." Nagpapaalam ito habang tumatayo. At tumango naman si Spencer. Habang mag-asawa ay nagkikwentuhan, baka sa mukha ni Francisco, asok doon ang pagkamuhin niya. Walang hiya talaga yung mga epal na madrigal na iyan. Akala mo kung sino. E paano ba naman kasi? Gagawa-gawa kayo ng eksena. Ayan, nakakahiya tuloy kay Mayor. Unang dalo mo sa party niya, ganyan pa ang ginawa mo. Panunuyo pa ng asawa. Pinalisika lamang siya ng mata ni Francisco, kung kaya tumigil siya sa kakasatsat. Pero ang kanyang isang anak na insensitibo at hindi marunong mag-isip ay gumatong pa sa init ng ulo ni Francisco. "Pero Papa, yung chika babe sa stage, binastos lang kayo. Bakit kayo pumayag? Dapat, sinampulan mo." Buyo ng kanilang panganay. "Bopols ka pala kuya. Kung ginawa ni Papa iyon, malamang napalayas na tayo rito." Kontra naman ni Juancho. Napailing si Gloria sa kawalang saysay na pinagtatalunan ng kanyang dalawang anak. Mabuti na lamang at andyan si Spencer at naging may kwento ang kanilang usapan. "Papa, iyon ba ang tagapagmana ng mga madrigal?" Pumalatak si Francisco. "Oo, bibihira lumabas sa publiko iyan. Hindi katulad ng kanyang ama. Kaya laking gulat ko, bakit andito iyan? At kasama pa ang kanyang asawa. Mga batang hindi marunong gumalang sa matatanda." Nanginginig pa rin siya sa galit kapag naalaala ang ginawa na magkasawang Daniel at Rosario sa kanila. Pagkarinig naman ito, ay may kung anong damdamin ang namayanan kay Spencer. Sa unang pagkakataon, ay nagkaroon siya ng ambisyon para mamuno. Hindi dahil gusto niya ito, kundi dahil nahamon siya kay Daniel na kasing edad niya. Pero meron ng napatunayan. Ang kanyang pride bilang isang lalaki nagtulak upang naisin na nagpasan si Daniel. Isang damdamin na magdudulot sa kanya ng kapahamakan sa hinaharap. Sa kabilang banda, nagtungo si Aurora sa entablado kung saan masaya nag-uusap sila Darlene at Rosario. Sinabi niya sa kanyang sarili, "Hindi ako si Aurora Pineda ngayon. Ako si Margarita, asawa ni Daniel. Kaya ka-level ko lang kayo mga bitsyesa. Makikipagplastikan muna ako sa inyo." Dahan-dahan siya umakyat sa stage at nagsuot ang nagpapanggap na maskara. Lumalapit pa lang siya ay natigil ang dalawa sa pag-uusap.
Do you know her? Tanong ni Darlene. Nagkibit balikat lamang si Rosario. And you? Not at all. Hindi ko nga alam who invited her here. Pahabol pa nito. Magikik ang dalawa. Mahina ang bulungan. Kung kaya hindi narinig ni Aurora. Nakangiti pa rin itong lumapit sa kanila at nakipag-usap na para bang matagalan sila magkakilala. Hi, paunang bati nito. Congratulations on your wedding day, Darlene, at sa hubby mo. Malambing na wika nito. Ngumiti ito, kagaya ng pagngiti ni Margarita. Awkward man para sa kanya, ay tumugon si Darlene. Thanks girl. Enjoy the party. At agad na tinapos ang usapan. Bumalik ang kanyang atensyon kay Rosario, na kasalukuyan nakatiti kay Aurora. At hindi pagpipigil ang ginawa ni Aurora na hindi ilabas ang tunay niyang pagkatao. Bastos na babae ito. Hindi pa ako tapos magsalita. Ikakat mo ako? Kung hindi lamang para kay Spencer, hindi ko ito gagawin. Nagpumilit itong makisali sa kanilang usapan. Ako nga pala si Margarita Valdemesa, asawa ni Spencer Valdemesa. Nice to meet you. Pagkapakilala niya sa dalawa, pagkarinig sa pangalang sinambit, ay napapikit si Rosario. Huminga siya ng malalim na hindi nagpapahalata. Pumikit saglit upang huminahon at tumingin sa kakambal na makapal ang mukha. Who are you again? Pinaulit pa niya ang pangalan nito. Margarita Valdemesa. May kiling sagot ito. Oh, you are that Margarita Valdemesa? Sarkastik kong sambit niya. May ibig pakahulugan. And I am Darlene Ramirez. Ay, iba na pala. Darlene Hanson na nga pala ako. Pagkapakilala naman ng ikinasal. Ayos, nakuha ko na sila. Sa isip ni Aurora. I won't let you get what you want. Sa isip naman ni Rosario. Kung kaya naman, magsasalita pa lamang si Aurora, ay pinutol na kaagad ito. By the way, baka gusto ninyong Margarita, right? Sorry, pero may pag-uusapan kasi kaming mahalaga, and we don't feel it when strangers are lurking around. But you can still enjoy the party with your family. Go ahead, then. Asawa mo ata yung kanina pa nakatingin sa atin Matapang at matabil, nawika ni Rosario. Lumingon si Aurora at nakita nga nakatingin si Spencer sa kanila. Pero sa kanyang pansin, tagus-tagusan ang tingin ng asawa sa babaeng pumahiya sa kanya ngayon lang. Matinding selos ang kanyang nadama, kung kaya kinuyom niya ang kanyang dalawang kamay. Nakadagdag pa ang narinig niya ang pag-uusap ng dalawa. Hey, isn't that harsh? Sambit ni Darlene. Of course not. She's a stranger after all. At isa pa, I heard, she cheated on her husband. At panipis ang boses ni Rosario. Pero, rinig na rinig pa rin ni Aurora. Kung kaya huminga siya ng malalim, ibig mo niyang sumagot at sa banutan, ang dalawang nangiinsulto sa kanya at namamahiya sa kanya. Hindi na ito magawa sapagkat ito ang isang bagay na hindi gagawin ng isang Margarita Pineda. The fuck, Margarita? Bakit kailangan mo buhay ng ganito? Patay ka na at lahat, pero nahihirapan pa rin ako sa iyo. Sigaw nito sa kanyang kaloob-looban. Hindi na ito lumingin ulit at patabog na naglakad pabalik sa asawa. Masama na ang mood ito, kung kaya nagaya ito agad umalis. Umalis na tayo. Masungit na utos ito pagkarating sa kanilang lamesa. Aba Margarita, umupo ka riyan at huwag ka mag-inarte. Wika ni Gloria, at ang mga oras sa iyon ay hindi na naitago pa ni Aurora ang pagkainis niya. Kaya naman, nalisik ang kanyang mga mata kay Gloria at sumagot dito. Sa pagod na ako. Baka kung ano mangyari sa baby ko. Ababastos ka. Hahabultin sana niya ito, pero pinigilan siya ng asawa. Tumigil ka na. Hayaan mo nang umuwi, baka pagod lang. Tandaan mo, buntis siya at sumanyas ito ng pagpayag.